Carter's POV. Olivia is peacefully sleeping in the bed. Bakas pa rin sa gilid ng mata nito ang nanggaling sa pag-iyak. I sighed. I'm sorry for your loss. I admit, akala ko noon isa ka talagang pabayang anak. Now that you finally speak up your viewpoint, mas naiintindihan kita ngayon. I am very sorry for accusing you in silence. Hindi ko alam may malalim kang naging dahilan kung kaya mas minabuti mong lumayo noon sa mga magulang mo. Maingat akong kumilos upang hindi ito madistorbo sa kanyang mahimbing na pagtulog. Nakatulugan kasi nitong pag-unan sa braso ko. I comforted her a while ago hanggang sa makailip to sa kanyang paglabas ng saloobin. You know what? You look like a fragile gem right now. Napangiti ako. Daan-daan kong hinaplos ang pisngi niya at ang cute niyang matangos na ilong hanggang mapunta ang mga mata ko sa natural perfect lips niya. Habang tinititigan ko ang mukha niya, ang masasabi ko lamang napakaganda niya. Di nakakasawang tingnan kahit paulit-ulit. Maingat ko hinaplos ang gilid ng labi nito. Pagkatapos naalala kong kasal ko saan sinabi ng pare, "You may now kiss the bride." Nanumbalik sa akin gunita ang eksenang inangkin ko ang labi niya na kay lambot. I was stunned at that time. Hindi ko akalaing totoong idadampi ko ang labi ko sa kanya. Ang talagang plano ko sa mga oras na yon, sa gilid ng labi niya tatama ang labi ko. Huli na nang ma-realize kong hinahalikan ko talaga siya. Hindi ko nga mapigilang tikman ang labi niya sa sandaling matitigan ko ang maganda niyang mukha. Bumuntong hininga ko. Paano kung malaman mo? Noon ay humangan na ako sa'yo. I still remember our first meeting. Isa ako sa sumayaw at nakapila sa 18 dance mo sa debut party mo. I remember suplada ka noon. I wanted to talk with you pero ang hirap mong lapitan. Napangiti ako nang maalalang nakalipas hanggang makalimutan na lang kitang bigla at isang araw sinabi ng dad ko na ikaw ang babaeng para sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Lalo na't lumayo ka. I feel like you immediately reject me. Kaya simula nun iba na ang pagkakakilala ko sa'yo. Maingat akong humiga sa tabi nito. Sinalyapan kong muli ang malaanghel nitong mukha. Ramdam ko ang pagnanasang halikan siya sa kanyang noo at ginawa ko. Lumapat ang labi ko sa noo nito ng matagal. Good night, the crying sleeping beauty. Unti-unting nagising ang diwa ko at kinapa ko si Olivia sa aking tabi. Iminulat kong biglang aking mga mata nang di ko to maramdaman sa tabi ko. Nangunot ang noo ko tinignan ang buong paligid. Wala ito. Ngunit may naririnig akong kaluskos na nanggaling sa mini dining and kitchen area. Bumangon ako at dumiretso sa banyo para magmumug at maghilamos, saka ako tumungo sa kinaroroonan ng kaluskos. Napangiti ako na makita ko si Olivia sa kusina. Naghahanda siya ng almusal. Nakatalikod to sa akin kaya hindi niya ako napansin na lumapit. I am just observing her movements. Nang humarap to, nakita ko kagad ang mata niya na bahagya pa rin namumugto. Oh, good morning! Alanganin tong ngumiti, hawak ang isang tasa ng kape at isang baso ng fresh milk. Good morning. Balik pagbati ko rito. Coffee? She offered me. Sure. Lumapit ako, tinanggap iyon. Thanks. Humigop muna ako at saka humarap sa pagkain nasa lamesa. Wow! Ikaw gumawa nito? Sa mesa may omelette, bread, a slice of cucumber and tomatoes. There are also fresh strawberries. Of course, yes. Upo ka na. Saktong gising mo, ha? Aniya. Humila ako na isang silya at nagulat to nang siya ang pinaupo ko roon. Are you fine now? Tanong ko dito. Nangunot ang noo nito at tumango. Oo, okay naman ako. Mukha ba akong di okay? Today yes, but last night no. Sinabi ko rito. Napasapo to sa kanyang noo. Huwag mo nang ipaalala ang kadramahan ko kagabi. Please, erase it in your mind dahil nakakahiya. Sorry na lang at masyado kung iyakin kagabi. Kung alam mo lang, I am so paranoid, thinking about anong itsura ko kagabi bago pa ako nakatulog. Nahihiya nitong pahayag at bahagya pang namumula ang mga pisngi. There is nothing wrong with that, Olivia. Mas nakakabuti nga at nailabas mo yung bigat sa dibdib mo. Ngumiti siya ng bahagya at tumango. Thank you sa pakikinig mo sa akin kagabi. Tama ka, mas gumaan ang pakiramdam ko kapag nailalabas ko ang guilt feelings ko. Sinisisi ko kasi sa sarili ko ang pagkawala ni Daddy. I shouldn't feel this way dahil wala namang may gusto nung nangyari sa kanya. Nagsisisi lang talaga ako sa kapabayaan ko. Bumuntong hininga ito. Sana mapatawad ako ni Dad kung nasan man siya ngayon. Siyempre, patatawarin ka niya, Olivia. Sana nga.
Tumango ako rito at saka humigop ng kape. Marunong ka nang magtimpla ng kape ha? You are improving this time. Tanging nasabi ko para tapusin ang usapan ukol sa nangyari kagabi. Great that you like the taste of my coffee. Ngumiti ito. Wari natuwa sa appreciation na sinabi ko. Hurry up with your breakfast. Ha? Bakit? Nagtataka nitong tanong matapos kumagat ng garlic toasted bread. As I remember last night, you wanna go for a swim? Tama ba ako? Namimilog ang mga mata nito. Oo, kagabi ko pa talaga gusto. Then get ready because we are going to enjoy the luxury shore and the vitamin C. Oh, I like your idea. Miss na miss ko nang magtampisaw sa dagat. She looks very excited. Sumigla ang mga mata nito na ngayon ko lang nasilayan. After our light breakfast, tinungo agad namin ang Bahia Beachfront Hotel o mas tinatawag na Costa del Sol Estepona. Hinayaan kong sulitin naming pareho ang bakasyon iyon. We enjoyed swimming at doon ko nalaman marunong tong lumangoy sa kahit malalim na bahagi ng karagatan. We both agreed to try different types of sea rides. Sa oras na yun wala akong hinahangad kundi sumaya ito. I then once witnessed Olivia's happiness like a child. Barcelona, Spain. After our second stay in Kempinski Hotel Bahia Estepona, Costa del Sol, Spain, our next visit is to one of the famous Aire Hotel Rosalon. Ito ay ilang hakbang lamang mula sa Sagrada Familia sa Barcelona na maaaring tingnan mula sa roof terrace ng hotel at gayon din ang ilan sa mga guest room. The ultra-modern furnishing and geometric style on site in the Aire makes a lovely contrast to the century-old city. Wow! Dati ko lang nababasa at nakikita ang anyo ng hotel na to na malapit at overlooking lang ang Sagrada Familia. Ngayon hindi ko lang siya tanaw. Mapupuntahan ko pa anytime? Nakangiti ako habang nakatanaw sa kagandahang tanawin sa labas ng bintana ng inokupa naming hotel. Yeah, anytime we can go and visit. Maybe tomorrow we will go and roam around the Sagrada and other places. Wika nitong nakasunod sa akin. Nanlalaki ang mga mata. Lumingon ako dito. Talaga? Sasamahan mo ko doon? Of course, I will. Matamis akong ngumiti dito. Oh, thank you so much, Cart. You really make my day every single day. Sa sobrang tuwa ko, napayakap ako rito. Salamat, at pinagyan mo ako magstay din tayo dito. When I realized what I did, unti-unti akong bumitaw sa pagkakayakap ko rito at tumayo ng bahagya. Sorry, I was just carried away. Nangit-init ang magkabilang pisngi ko sa kapangahasan kong pagyakap dito. Umangat ang gilid na namin ito. I understand, Olivia. Sige, magbibihis lang muna ako sa silid ko. Tumango lang ito bilang sagot sa akin. Hila-hilang aking bagahe nang agad pumasok sa aking silid. I am glad that Carter chose a hotel that has 2 bedroom. Siguro, nararamdaman niya na hindi ako komportable na iisa lang ang kama na aming pinagsasaluhang matulog. Pagpasok ko agad ako napasandal sa likod ng pinto. Ramdam ko kasi, nangihina mga tuhod ko sa nakakahiyang ginawa ko. Gosh, what happened? Olivia? Ano yun? Bakit mo ginawa yun? Bakit may pagyakap ka pa sa kanya? Mga tanong ko sa aking sarili. Napapailing na naupo ako sa gilid ng kama. Di naman siguro masama ang ginawa ko, right? Look, nadala lang ako dahil sa tuwa. Gusto ko lang din magpasalamat sa kanya. Tama, yun talaga ang dahilan kaya nagawa ko yun. Masaya ang tao kaya yon nagagawa ng hindi sinasadya. Pagkausap ko pa rin sa aking sarili. Bahala nga siya kung anong iisipin niya. Basta ako, masaya ako dahil narating ko na ang lugar na to. Bumuntong hininga ko, tsaka ako binuksan ang aking bagahe. Pilit ko lang naalisin sa aking isip ang ginagawa kong pagyakap dito. Pumunta ako ng banyo at nagpalit ako ng damit. At nang magtapos, nagpasya na akong lumabas muli. Sa akin agad nakatutok ang mga mata ni Carter pagkalabas ko ng silid. Tumayo ito at sinuot ang kanyang coat. Let's go. Saan? Saan tayo pupunta? Tanong ko rito. Lumapit to at hinilang braso ko. He put on my jacket. Let us wander the whole place. Sulitin natin ang 2 araw natin dito sa bansang Spain bago pa natin harapin ang realidad. Napangiti ako sa sinabi nito. Oh sure, gusto ko yan. Promise hindi ako mapapagod sa araw na to. Wika ako rito at kumapit na ako ng tuluyan sa braso nito.
Yon ay dahil sa lamig na hatid ng klima sa bansang iyon. Simula sa tanghali, wala kaming ginawa kundi ang libutin ng kabuuan ng Sagrada. Sagrada is a history of the Basilica. The Sagrada Familia is a truly exceptional temple, the result of the work of genius architect Antoni Gaudi. It is more than 135 years after the laying of the cornerstone. Manghang-mangha talaga ako sa angking galing ng disenyo na yon ni Antoni Gaudi. Kung gaano yon kaganda na makikita mo sa magazines at sa internet, mas doble, triple o higit pa pala ang ganda noon sa personal. Oras na pumasok nga ako sa loob, ramdam kong parang nasa ibang taon ako nabuhay. It was a very magical feeling. Ang gaan at ang ganda sa buong pakiramdam na napasok ko ang makalumang basilika na yon sa bansang Espanya. Noon, isa lang yon sa bucket list ko na lugar na gustong gusto kong marating. I am very thankful dahil naroon si Carter. He was so supportive escort. Siya ang tumatayong photographer ko. Kahit hindi ako makisuyo, siya na ang mismong kukuha ng mga pictures ko. We collect and save memories that we cannot forget during our honeymoon trips. Marami rin kaming kuha sa halos buong basilika, kaya minsan ako na lang nahihirapan dito. Sa pagbalik naming dalawa sa aming hotel, pareho kaming napagod at agad na nagpahinga sa kani-kaniya naming silid. Kinabukasan, yon ang panghuling araw namin sa Barcelona, Spain. Wala pa rin kaming ibang ginawa kundi ang mag-ikot sa iba pang tourist spot, mga pasyalang puro tanyag sa bansang iyon. Barcelona Cathedral. It was our first destination. It's a cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia, as it's officially known, to the list of beautiful Gothic buildings in Barcelona. This church is also known as Barcelona Cathedral or Lasu because it is the ship of the Archbishop. Nagpapasalamat ako at may ginanap na misa ng araw na yon. Even I do not really understand their language, hindi yun kabawasan dahil ramdam at tagos sa aking puso ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang pari. Museo Nacional de Art de Catalunya. It was our second destination. Nakakamangha ang lahat ng obra sa mga isa sa sikat na mangguguhit na manguukit ng kanilang bansa noon. Parc de la Ciutadella. It was our third destination. The Parc de la Ciutadella is a lot happier place. It was founded in 714, and the last one that we will visit is no other than the Arenas de Barcelona. Doon ang last stop namin para mamili ng mga pasalubong na dadalhin sa Pilipinas. My mom also asked me to buy her a new vintage bag. Yun lang naman ang kasiyahan ni mommy ang mangolekta ng mga vintage bag sa iba't ibang bansa. I also bought something for my friends at sa dalawa naming kasambahay. Si Carter naman namimili para sa magulang nito. Hanggang sa akin niya pinasa ang pagpili para sa ina at ama nito. When he says jewelry, may napili agad ako. Lalo pat sa tingin ko'y mahilig ang ina nito sa isang set ng alahas. Habang ang ama nito ay isang chrono wristwatch na may brand na Versa sa Gresa. Nang matapos ako sa pamimili, bumalik ako sa Pandora Jewelry section habang si Carter nasa counter. Inaasikaso ang bayad gamit ang international credit card nito. Carter also shouldered my purchase. Nagpumilit siya kahit ayokong bayaran niya, pati yung sa akin. Binalikan ko isang simple at magandang disenyo ng Pandora spring bracelet. May buong set yon, pero ang mas gusto ko ay ang bracelet. Gandang-gandi kasi ako sa uri ng mixed design niyon. Mas nagustuhan ko pa nung i-explain sa akin ng dealer kung anong ibig sabihin ng mga bato. Mixed season ng Espanya pala yon. Nang itanong ko kung magkano yun, napangangako. Ang mahal ko i-convert sa peso. Have you decided to buy for yourself? Ha? Lumingon ako sa tao sa aking likuran. Umiling ako rito. Wala. May tinitingnan lang ako. Are you sure? Yes, wait. Si Cristel ba, nabilhan mo na ng... I clearly said, Olivia. Not to mention our lovers while we are still here. Matiim nitong pagputol sa tanong ko. Tumango ako. Okay, so let's go? Nang makapagpahinga ng kaunti, sa isang buong araw na paglilibot sa iba't ibang tourist attractions ng Barcelona, Spain. Sa huling gabi namin doon na pagkasundoan naming dalawa ni Carter ang pumasok sa resto bar. There is a relaxing restaurant bar in Aire Rosellon where guests can enjoy a drink in the hotel's chill-out area and overlook to Gaudi's masterpiece. Carter, I'm ready. Nag-angat na mukha si Carter mula sa binabasa niyang magazine. He immediately frowned. With that clothes?
Pinasadahan nito ang suot kong sexy mustard dress na sobrang hapit sa katawan ko. Tumango ako. Yes, what's wrong with my dress? Baka may iba ka pang damit, kahit pambahay, magbihis ka. Sabi nito na ipinagtaka ko. Umiling ako rito. I have, but I like to wear this one. Come on. Change your clothes first before we go, Olivia. Umiling pa rin ako. Ayoko. Gusto ko to. I saw some of the girls are sexy while entering the resto bar, kaya pwede na to. No. Okay. Kung ayaw mo akong samahan, ako na lang mag-isang pumasok doon. Sige't magpahinga ka na lang dito. Humakbang na ako patungong pinto. Di ko akalain na tumayo ito at tumarang sa daraanan ko. Napatingala ako ng bahagya dito. You will change your outfit? O walang aalis sa loob ng suite na to? Kumunot ang noo ko. Maya-maya ngumisi ako rito. Why? Sa tingin mo kailangan kitang sundin sa gusto mo? Look, this is my life, this is my body. Ako ang magdedesisyon sa gusto kong mangyari. Sabi ko rito habang nakipagtitigan sa mga mata nito na mariing nakatitig sa akin. Nakita ko pa ang pag-alon ng lalamunan nito, tsaka ito bumuntong hininga. Hard-headed. Ngumisi ako at itinaas ang kilay ko. Yeah, I admit, Carter. So come on. At huwag ka nang tumutol. Why not join me and let's have fun? Remember, ito ang huling gabi natin dito. Let's be wild sometimes. Nakita ko itong napapailing. Nagtataka ako kung bakit ito hinubad ang kanyang black coat at sinuot yun sa akin. Hey, what are you doing? At least wear this one to cover some of your bare skin. Wika nitong tinuloy ang pagsusuot nun sa akin. Carter? Gusto kong magprotesta at tubarin yon, ngunit tinitigan niya ako ng kanyang madilim na mga mata. I'm warning you, if you take it off, asahan mong hindi ka lalabas ng silid na to. Sabing may pagbabanta sa bawat salita. Bakit ba malaking issue sa iyong suot ko? Tanong ko ritong nakapamewang pa. Tingnan mo, ang laki-laki ng coat mo, and you should also ask and look at your address. Sa tingin mo nakakaigayang tingnan? Bumuntong hininga ko. Okay, you win this time. I said as I rolled my eyes. Nakita ko pa ang pagngisi nito ng bahagya. Of course, between husband and wife, lalaki lang talaga ang nasusunod. Ngumisi ako rito habang inaayos ang manggas ng pinasuot niya sa aking coat. Akala mo naman, totoong asawa. Di na to sumagot sa aking sinabi. Nang matapos kong inayos ang sarili ko, inaya ko na itong lumabas. Nice place. Nasabi ko, tuluyan na kaming nasa loob ng resto bar na hindi nalalayo sa hotel na inokupa namin. The whole place seems perfect for the couple who wanted to unwind. Marami akong namataan na puro magagandang banyaga. They are chatting together with their parents gamit ang kanilang salita. Parang ang ganda sa pandinig ang lengguwahe nila. What do you think? Tanong ko rito. Spanish, yes. Pero mas swerte tayo kaysa sa kanila. I think so. Dahil sa atin free ang subject na English, while in their country, no. Mas pinahalagan kasi nila ang wikang Spanish, kaya ang iba sa kanila nagpapatutor pa to make way for better communication on other countries. Yes, but nowadays, hindi na nila kailangan gawin yon. That is because of the new generation. They can easily learn by themselves nang walang kahirap-hirap. Tama ka. Kaya yung ibang nakakausap natin nakakaintindi na ng slight English. Lumalim ang pag-uusap naming dalawa, sabay ng paglalim ng gabi. Pareho rin kaming nakakainom ng marami na. Ngunit sa aming dalawa, ako yung medyo tinatamaan habang ito'y wala man lang bakas sa tinamaan ng alak. Ramdam ko ang pagiging matabil ko, ang madalas na pagtawa ng malakas at paghampas sa kanyang balikat. Carter, let's dance. Tara na. Hey, you're already tipsy. Mas mahihilo ka kakailaw mo. Hindi, I am fine. Come on, pagbigyan mo na ako. Remember, this is our last night staying in Barcelona. Olivia? Hindi na to makatanggi. Nang tuluyan ko tong hinila sa dance floor. Everybody is enjoying the dance music. Nagsisigawan at naghuhumiyawan. Ang ginawa ng iba, ginagawa ko rin. Sa mga oras na yon, para akong nakalaya sa hawla. Para ring nawalan ako ng hiya na gawin yon kasama si Carter. Let me bring you home, Olivia. Lasing ka na. Hindi sayaw pa. Inom pa tayo. Don't be so hard-headed. Malakas itong sabi dahil sa ingay na hatid ng mga taong nagsisiyahan. Inikot kong aking dalawang braso sa bratok nito. Matamis na ngumiti. Please, let's stay for a while. Buong buhay ko ngayon lang ako nagsaya ng ganito.
Thank you so for this kind of experience, Cart. Nang walang nakuhang sagot, nakisa ako sa paghiyaw at nagkakasiyahang mga tao. Pagbalik namin sa aming mesa, agad akong naupo at ininom ang natirang ladies drink sa aking kupita. Nang napatingin ako sa direksyon ni Carter, may kausap tong isang waiter. Napapailing at napapangiti na ako. Lulunok na naman sana ako ng alak na may isang matigas na kamay ang siyang pumigil sa aking braso. Carter! Pilit kong binabawi ang aking braso mula rito. I give you much time, Olivia. Whether you like it or not, uuwi na tayo. Hindi! Move! We're leaving right now. Matigas itong pahayag. He even pulled me with him. Wala akong nagawa kundi ang magpahila sa kanya pa uwi. Pagkapasok namin sa loob ng elevator, napahawak agad ako sa metal rail niyon. I feel dizzy. Napahawak ako sa aking ulo habang napapasandal sa dingding. I am glad na wala kaming nakasabay sa elevator ng mga oras na yon. Bakit ganito? Nahihilo ko? Nakangawi kong tanong dito. That's why we need to go home, para makapagpahinga ka na, aniya. Ramdam kong inaalalayan niya ang pagkakatayo ko. Napangiti ako rito. Bakit ang cute mo kahit minsan suplado ka? Bakit? Pinisil ko ang pisngi niya. Stop it, Olivia. He stopped my hands. See? Ang arte mo pa. Kuminsan iwas na iwas ka sa akin. Wala naman akong sakit na malubha. Inirapan ko ito. Umiwas ako sa malaking bulto ng katawan nito para maunang lumabas ng bumakas ng elevator niyon. Ouch! Hey! Napangawi ako na makaramdam ng kirot sa aking pagkatapilok sa mataas na takong. See what happens? Ang tigas kasi ng ulo mo. Napasinghap ako na umangat sa ere ang katawan ko. Di ako nakapaghanda sa ginawa nito. Ibaba mo ko? Para tong walang narinig sa sinabi ko. She still carried me hanggang sa tumapat na kami sa harapan ng pinto namin. Hindi naman masakit ang pagkatapilo ko, so please let me down now. Maingat niya akong binaba na nagpupumiglas pa rin ako. Baka hindi lang pagkatapilo ang mangyari sa'yo kung hindi ka mag-iingat. Ngumisi ako rito habang hinuhubad ang mahabang takong ko. See? I'm okay. Tumayo ako na matuwid sa harapan nito. Napapailing to. Maya-maya binuksan nito ang pinto ng aming hotel room. Nauna akong humakbang papasok. Patungo ako sa mahabang sofa. Ngunit nang may naisip akong sasabihin, agaran akong huminto at humarap dito. Cart, ops! Naitukod ko ang dalawang kamay ko sa malapad na dibdib niya. Siya na may napahawak sa magkabilang bewang ko para hindi ako mabuwal. You are such a clumsy. You know that? I pout. Hindi ko alintanang sobrang lapit ng aming mga katawan sa isa't isa. Napangisi din ako habang nakatingin sa madilim niyang mga mata. Ramdam ko ang unti-unti nitong pagbitaw sa aking bewang. Bago pa to makalayo sa akin, kinulong ko na to sa pamamagitan ng mariing pagyakap ko ng aking mga braso sa batok nito. Clumsy agad. Hindi ba pwedeng nagkataon lang? Sexy kong sambit habang inihila siya palapit sa akin. Ramdam ko ang init na hatid ng paghinga nito. Matiim tong tumitig sa mga mata ko. Come! You should dress in your room now. Umiling ako rito. Okay lang ba sa'yo kung hihilingin kong halikan mo ko? Kumulot ang noo nito. Bahagya rin itong leyong pagkakadikit ng aming katawan. You are drunk. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nakainom ako pero matino pa rin ang pag-iisip ko. Then do not build a fire when you are drunk. Hindi ko na to pinatapos sa kanyang sinasabi na agad ko nang inilapit ang labi ko sa labi niya. Sa una naramdaman ko ang pagkabigla nito sa aking ginawa. Ngunit kalaunan din, naramdaman ko nang iniyayapos itong muli ang mga braso sa akin. Ramdam ko ang pagsiil ng labi nito sa labi ko. I also deepened the kiss. Humigpit din ang pagyapos ko sa kanyang batok hanggang naramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. Ang mga kamay kong nakayakap sa kanya ay unti-unting napapahawak sa kanyang manggas at tumungo yon sa botones ng kanyang puting polo. Parang may sariling isip ang mga kamay ko para tanggalin ang suot niya. Lumalalim ang halik. Ramdam ko ring tuluyan na nitong inalis ang coat na kanina'y siya mismong nagsuot. Napaungol ako nang bumaba ang mainit na labi nito sa aking leeg. Oh Carter, I like what you're doing. Mas nagiinit ang buong katawan ko sa ginagawa niyang pagpaparanas niyon sa akin. Ngunit bigla na lang akong napadilat nang maramdaman ko ang biglaang paghinto nito. Nagtagpo ang mga mata namin. And I saw guilty feelings. Hindi ko dapat ginawa to. I'm really sorry.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito, lalo na sa paglayo nito at pag-iwan sa akin sa ganoong posisyon. Ano kaya ang gagawin ni Olivia ngayong tila nararamdaman niya ang pag-reject sa kanya ni Carter? Maamin kaya ni Carter kay Olivia na dati pa man ay may pagtingin na to sa asawa? Saan kaya sila dadalhin ng mga nararamdaman nila ngayong mag-asawa na sila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.